Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong isinilang sa gitna ng panganib? May mga pusong pinaglalapit ng isang di inaasahang pagsubok at may mga pag-ibig na sinusubok ng mapait na kahapon. Paano kung ang isang iglap ng katapangan ay siyang magbabago sa takbo ng iyong buong buhay? Ngunit ang alon na nagligtas sa kanila, siya rin kayang alon na lulunod sa iyong mga pangarap? Sigaw. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa payapang hangin ng hapon. Sinundan iyon ng isa pa. Mula sa kusina ng Marangyang Yate, nabitawan ni Alona Madrigal ang hawak na basahan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla ng masilayan ang isang maliit na katawan na nahuhulog mula sa itaas na palapag, diretso sa nagngangalit na tubig dagat. Celeste! Halos hindi na niya narinig ang pangalawang sigaw. Ang kanyang buong mundo ay nag-slow motion. Nakita niya ang isa pang anino na sumunod sa pagkahulog. Si Luna, ang kambal. Hindi na nag-isip si Alona. Itinapon niya ang kanyang sarili palabas ng kusina. Tinanggal ang kanyang tsinelas sa isang mabilis na kilos. At bago pa man may makapigil sa kanya, tumalon na siya. Ang malamig na tubig ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang malupit na paggising mula sa pagkakatulog. Ngunit walang puwang para sa takot. Tanging ang mga imahe ng dalawang batang babae na kanyang inaalagaan ang nasa isip niya. Ang tubig alat ay humapdi sa kanyang mga mata, ngunit ipinilit niyang imulat ang mga ito. Sa gitna ng malalakas na hampas ng alon, naaninag niya ang pink na damit ni Celeste. Mabilis siyang lumangoy palapit dito. Ang bawat pagkampay ng kanyang mga braso at binti ay puno ng determinasyon. Nang maabot niya ang bata, agad niya itong niyakap at itinaas ang ulo nito mula sa tubig. Umuubo si Celeste, ngunit buhay. Luna, nasaan si Luna? Sigaw niya, kahit alam niyang walang makakarinig. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa digmaan. At doon, ilang metro ang layo, nakita niya ang isang kamay na pilit umaabot mula sa ilalim ng tubig. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang isang braso para yakapin si Celeste, lumangoy siya bukol lakas patungo kay Luna. Ang mga sandaling iyon ay parang walang katapusan. Ang bawat segundo ay isang pakikipaglaban sa pagod at sa lakas ng dagat. Ngunit sa wakas, nahawakan niya ang kamay ni Luna. Hinila niya ito pataas at sa tulong ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang buong katawan, nagawa niyang suportahan ang dalawang bata. Ilang saglit pa, may mga salbabida ng inihagis sa kanilang paligid. Ang mga tripulante ng yate ay kumikilos na. Ngunit para kay Alona, ang tanging mahalaga ay ang dalawang bata sa kanyang mga bisig ay humihinga pa o mapongpongka. Ang katahimikan sa loob ng Hacienda del Sol ay nakakabingi. Isang malaking kaibahan sa kaguluhang naganap sa dagat kanina. Nakatayo si Alona sa gitna ng malawak na sala, nakayuko, habang tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang basang damit at buhok. Lumilikha ng maliit na lawa sa mamahaling marmol na sahig. Sa kanyang harapan ay ang kanyang amo, ang bilyonaryong si Marco Valeriano. Matigas ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Salamat sa ginawa mo," sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Parang isang transaksyon, isang bagay na kailangang sabihin para matapos na. "Tungkulin ko po yun, sir," mahinang sagot ni Alona. Hindi naglalakas loob na salubungin ang tingin nito. Tumango lang si Marco. Ngunit sa mga mata nito, may nakita siyang kakaiba. Isang saglit na pagkamangha na mabilis ding tinabunan ng karaniwang lamig na laging nakapaskil sa mukha nito. Tumalikod ito at umakyat sa hagdanan. Iniwan siyang mag-isa sa sala, nanginginig sa ginaw at sa takot. Para sa mga taong tulad ni Marco Valeriano, siya ay isa lamang kasambahay. Isang anino na naglilinis ng kanilang dumi. Isang taong madaling palitan.
Kinagabihan, ipinatawag siya sa librariya. Ang silid ay puno ng mga libro, mula sa sahig hanggang kisame. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling leather ay nangingibabaw sa hangin. Nakaupo si Marco sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop. "Maupo ka, Alona," sabi niya. Itinuturo ang silyang nasa harapan niya. Dahan-dahang naupo si Alona, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Ano na naman kaya ito? Papagalitan ba siya dahil nabasa niya ang sahig kanina? O baka naman may iba pang kasalanan na hindi niya namalayan? Mula bukas, panimula ni Marco, diretsong nakatingin sa kanya. Hindi ka na magiging simpleng kasambahay. Natigilan si Alona. "Po, sir." "Ikaw na ang magiging personal na yaya ng kambal. Doble ang sahod mo. Ikaw ang bahala sa lahat ng kanilang pangangailangan. Pagkain, pag-aaral, paglalaro, lahat." Napanganga si Alona. Doble ang sahod. Isang sahod na hindi niya kailanman inakala na mahahawakan niya sa buong buhay niya. Saglit niyang nakita sa kanyang isipan ang kanyang luma at punit-punit na libro sa nursing na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon dahil sa kahirapan. Ito na ba ang pagkakataon? Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang pagiging malapit sa mga bata ay nangangahulugan ng pagiging malapit sa amo niya. At iyon ang kinatatakutan niya. "Sir, kaya ko po ba?" Mahinang tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. "Iniligtas mo ang buhay ng mga anak ko, Alona," sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, may bahid ng init sa boses nito. "Sa tingin ko, mas kwalipikado ka kaysa kahit kanino." Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Alona. Ito ay isang aalok na hindi niya matatanggihan, hindi para sa pera, kundi para sa pangarap. "Sige po, sir. Tinatanggap ko po." Tumango si Marco. Tila nasiyahan sa kanyang sagot. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa madilim na hardin sa labas. "Bukas na bukas din," sabi nito. Hindi lumilingon. "Ilipat mo ang mga gamit mo sa isa sa mga guest room. Dito ka natitira sa mansyon." Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, iba ang kislap sa mga mata nito. Hindi na yon ang tingin ng isang amo sa kanyang katulong. Iba na. Isang tingin na puno ng kuryosidad at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Mas malakas pa kaysa noong tumalon siya sa dagat. Ang alon ng pagbabago ay dumating na nga. At hindi niya alam kung ito ba ay magdadala sa kanya sa pampang ng kanyang mga pangarap o lulunod sa kanya sa isang dagat ng mga komplikasyon na hindi niya inaasahan. Ang guest room na ibinigay sa kanya ay 3 beses na mas malaki kaysa sa dati niyang tinutulugan sa servants' quarters. May sarili itong banyo na may bathtub, isang malambot na kama na tila nang aakit sa pagod niyang katawan, at isang bintanang salamin na tanaw ang malawak at luntiang hardin ng Hacienda del Sol. Para kay Alona, para itong isang panaginip. Isang magandang panaginip na anumang oras ay pwede siyang magising. Sa unang mga araw, halos tumapak siya sa sahig na parang naglalakad sa manipis na yelo. Bawat galaw niya ay maingat, bawat salita ay pinag-isipan. Ngunit ang 2 bata, sina Luna at Celeste, ang nagpabilis ng kanyang pag-a-adjust. Ang kanilang mga tawa at walang mali siyang paglalambing ang naging musika sa loob ng mansyon na dati nababalot ng katahimikan. Mabilis siyang napamahal sa kambal at ganoon din naman sila sa kanya. Isang gabi, nagising si Alona sa isang mahinang pag-iyak. Agad siyang bumangon at sinundan ng tunog na nagdala sa kanya sa kwarto ng kambal. Nakita niya si Celeste na nakaupo sa kama,
Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig habang umiiyak. Shh! Andito na si Ate Alona. Bulong niya habang marang umuupo sa tabi ng bata at hinahaplos ang likod nito. Isang masamang panaginip lang yan. Ate, yung dagat po, madilim. Humihikbing sabi ni Celeste. Niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Alona ang pagkirot sa kanyang puso. Ang trauma ng aksidente ay naroon pa rin. Sinimulan niyang himasin ang buhok ng bata at kinantahan ito ng isang lumang oyayi na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Dahan-dahan, ang pag-iyak ni Celeste ay napalitan ng mahinang paghilik. Dahan-dahan niya itong inihiga, pabalik sa kama at kinumutan. Paglingon niya, halos mapatalon siya sa gulat. Nakatayo sa may pintuan si Marco, nakasandal sa hamba. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal nanonood. Nakatayo sa may pintuan si Marco, nakasandal sa hamba. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Sa mukha nito, walang bakas ng pagkainis o pagkairita. Sa halip, ang mga mata nito na dati kasing lamig ng yelo ay may bahid ng paghanga o baka naman pagod lang siya at namamalikmata. Agad siyang napatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay nag-init sa hiya. Sir, pasensya na po kung naingayan kayo. Umiling si Marco at dahan-dahang lumapit. Hindi. Ayos lang. Tumigil ito sa tabi ng kama ni Celeste at hinaplos ang buhok ng natutulog na anak. Salamat, Alona. Ang simpleng salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Alona. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang bumigkas ang amo ng pasasalamat na may kasamang emosyon. Tumango lang siya bilang sagot. Hindi makapagsalita at mabilis na lumabas ng silid. Lumipas ang ilang linggo. Naging bahagi na ng kanyang routine ang pag-aalaga sa kambal. Isang gabi, matapos niyang patulugin sina Luna at Celeste, hindi siya dinalaw ng antok. Dala ang kanyang luma at nag-iisang libro sa nursing, dahan-dahan siyang bumaba sa kusina. Sa katahimikan ng gabi, iyon lamang ang lugar kung saan siya makakapag-aral nang hindi nakakaistorbo. Binuksan niya ang maliit na ilaw sa ibabaw ng kitchen counter at nagsimulang magbasa. Ang mga salitang medikal ay tila isang hiwagang pilit niyang inaalam. Subalit habang abala siya sa pagbabasa, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo pa dito? Halos malaglag ang libro sa kanyang mga kamay sa gulat. Nilingon niya si Marco na nakasuot lamang ng simpleng itim na t-shirt at pajama pants. Mukhang galing ito sa gym na nasa kabilang bahagi ng mansyon. Sir! Nauutal niyang sabi. Dali-daling isinara ang libro na parang isang krimen ang kanyang ginagawa. Umiinom lang po sana ng tubig, ngunit ang mga mata ni Marco ay nakatutok sa libro. Ano yan? Tanong nito. Lumalapit. Walang nagawa si Alona, kundi ipakita ito. Nursing po, sir. Kinuha yon ni Marco at binuklat. Ang mga pahina ay lumana at may mga sulat kamay sa gilid. Gusto mong maging nurse? Tanong nito. Ang boses ay puno ng kuryosidad, hindi panghuhusga. Tumango si Alona. Ang kanyang mga mata ay nasa sahig. Pangarap ko po yun, sir. Bago po mangyari ang lahat. Ibinalik ni Marco ang libro sa kanya. Bakit ka tumigil? Nagangat siya ng tingin. Ang Marco na kaharap niya ngayon ay iba. Walang pader sa pagitan nila. Tila isang ordinaryong tao lamang na nagtatanong. Kailangan na po kasing magtrabaho. Mahirap lang po kami. Simpleng sagot niya. Isang sagot na naglalaman ng libu-libong pait at sakripisyo. Tumango si Marco. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Huwag mong bitawan ang pangarap mo, Alona. Sabi nito sa wakas. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Sayang ang talino mo. Pagkatapos ay kumuha na ito ng isang basong tubig. Ininom ito at umalis.
Iniwan si Alona na tulala at ang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Kinabukasan, habang naglalaro sila ng kambal sa hardin, isang matandang lalaki na may buhok na puti na parang sinulid na pilak ang lumapit sa kanila. Nakangiti ito ng mainit at ang mga mata nito, kahit na may kulubot na sa gilid, ay puno ng buhay at kabaitan. Ito si Don Generoso Valeriano, ang lolo ni Marco. "Ikaw na siguro si Alona," sabi ng matanda. Ang boses ay malumanay. "Opo, lolo," magalang na sagot ni Alona, bahagyang yumuko. "Huwag mo na akong tawaging lolo. Masyado nang halata ang edad ko." Biro nito na ikinatawa ni Alona. "Nakikita ko kung gaano kakamahal ng aking mga apo sa tuhod at nagpapasalamat ako sa iyo para doon." "Mahal na mahal ko rin po sila," sinserong sabi ni Alona. Ngumiti si Don Generoso, isang nangiting tila nakakabasa ng kaluluwa. "Iha, saan galing ang pamilya mo?" Sa simpleng tanong na yon, biglang naglaho ang nangiti sa mukha ni Alona. Ang masayang hapon ay biglang nilukuban ng anino ng nakaraan. "Taga-probinsya lang po kami," sagot niya, umiiwas ng tingin. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda, isang bahid ng pag-aalala. Ngunit hindi na ito nagsalita pa. Patuloy ang masayang hiyawan ng kambal sa kanilang paglalaro. Naramdaman ni Alona ang isang saglit na kapayapaan. Sa kabila ng lahat, masaya siya dito. Unti-unti, nararamdaman niyang nagkakaroon siya ng lugar sa pamilyang ito, sa tahanang ito. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang winasak ng tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng malaking gate ng hasyenda. Isang makinang at itim na luxury car. Bumukas ang pinto nito at isang babae ang lumabas. Napakaganda nito. Suot ang isang mamahaling bestida. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. Ang kanyang muka ay parang isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay may talim. Biglang tumakbo ang kambal palapit sa gate. Ang kanilang mga muka ay nagningning sa tuwa. "Mommy!" sigaw nila ng sabay. "Mommy, you're back!" Ang salitang mommy mula sa bibig ng kambal ay tumusok sa puso ni Alona na parang isang matulis na karayom. Bigla ang hardin na kanina lang ay puno ng saya ay naging isang entablado ng pagkailang. Kaya na sa loob ng ilang linggo ay naging sentro ng mundo ni Luna at Celeste ay biglang naging isang extra, isang tagapagmasid sa isang eksenang hindi siya kabilang. Ang babae, si Clarice Montenegro, ay lumuhod para yakapin ang mga anak. Perpekto ang bawat galaw niya, mula sa paraan ng paghaplos sa buhok ng mga bata hanggang sa ngiti na ipinaskil sa kanyang mga labi. Ngunit ang mga mata nito, nang mag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga paningin, ay malamig. Isang tingin na sumusukat, nang huhusga. Lumapit si Marco. "Clarice, what are you doing here?" May diin sa boses nito, isang pahiwatig ng iritasyon. "What else? Visiting my daughters, of course." Malamig na sagot ni Clarice, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Alona. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring tingin na nagpaliit sa kanyang pagkatao. Humarap ito kay Marco, ngunit ang tanong ay malinaw na para sa kanya. "At sino naman siya, Marco? Ang bago niyong katulong?" Ang salitang katulong ay binitawan niya na parang isang basura. Naramdaman ni Alona ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang tingin ni Don Generoso sa kanya, isang tingin ng awa. "She's Alona," matigas na sagot ni Marco. "The new nanny?" "Oh, the nanny," ulit ni Clarice, may pilyang ngiti sa labi. "Well, nice to meet you, Alona." Inilahad nito ang kamay. Ang mga kuko ay perpektong pininturahan ng kulay pula. Nag-aalangang inabot ni Alona ang kamay nito.
Ang palad ni Clarice ay malambot at makinis. Ang sa kanya ay magaspang dahil sa trabaho. Isang mabilis na pagpisil lang ang ginawa ni Clarice bago nito binitiwan ang kanyang kamay na para bang nandidire. Ang tensyon sa hangin ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Ang masayang hapon ay tuluyan ng nasira. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang parusa. Nakaupo si Alona sa dulo ng mahabang lamesa, kaharap sina Marco, Clarice at Don Generoso. Ang kambal ay pinakain na niya kanina pa sa kanilang silid. Pakiramdam niya ay isa siyang langaw na napadpad sa isang piging ng mga hari at reyna. Si Clarice ang bida ng gabi. Walang tigil itong nagkwento. Ang boses nito ay parang musika na pumupuno sa buong silid kainan. Do you remember, Marco, that time we went to Paris? Nako, the twins were so small then. You bought me that diamond necklace. Or that trip to our favorite vineyard in Napa? Sabi ko sa'yo, we should buy that property. It would have been a perfect vacation home. Bawat kwento ay isang patunay ng kanilang nakaraan. Isang mundong hindi kailanman magiging bahagi si Alona. Sinadya ni Clarice. Bawat salita, bawat ngiti na ibinibigay nito kay Marco ay isang paraan para ipakita sa kanya kung saan siya lulugar. At si Marco, kahit na halatang hindi komportable, ay wala ring magawa, kundi sumagot paminsan-minsan. Pinilit ni Alona na ubusin ang pagkain sa kanyang plato, kahit na parang may isang malaking bukol sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang pagkain, takot na mag-angat ng tingin at makita ang mapanuyang ng ngiti ni Clarice o ang nag-aalalang tingin ni Don Generoso. Nang sa wakas ay natapos ang hapunan, mabilis siyang nagpaalam para hugasan ang mga plato, isang gawaing hindi na dapat niya ginagawa. Ngunit mas gugustuhin pa niya ang magbabad ng kamay sa sabon at tubig kaysa manatili pa ng isang segundo sa lugar na yon. Mula sa kusina, naririnig niya ang mahinang pag-uusap ni Marco at Clarice sa sala. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit ang tono ay sapat na. May tensyon, may diin. I'm just worried, Marco. Narinig niyang sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. The children are so vulnerable. We need to be careful with the people we let into this house. Isang saglit na katahimikan. Alona is a good person. She saved their lives. Sagot ni Marco, may depensa sa tono. I know, and I'm grateful for that. Truly, pero ano ba ang alam natin sa kanya, sa pamilya niya, sa pinanggalingan niya? Ang mga salitang yon ay tumama kay Alona. Ang pinanggalingan niya, ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Iyon pala ang magiging sandata laban sa kanya. Hindi na niya narinig ang sagot ni Marco. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod. Ang Hacienda del Sol, na sa loob ng ilang linggo ay naging isang kanlungan ng pag-asa, ay biglang naging isang kulungan na puno ng panghuhusga. Umakyat siya sa kanyang silid na mabigat ang kalooban. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang isang maliit at kupas ng larawan mula sa kanyang pitaka. Isang larawan ng kanyang mga magulang noong mga panahong simple pa ang lahat bago pa gumuho ang kanilang mundo. Habang nakatitig siya sa larawan, bumukas ng bahagya ang pinto ng kanyang silid. Hindi ito nakasara ng maigi. Sa siwang, nakita niya ang anino ni Clarice na dumaan. Bigla itong huminto at marahang sumilip sa loob. Ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Nakita ni Clarice ang hawak niyang litrato. Hindi ito nagsalita. Sa halip, isang halos hindi mahahalata, ngunit puno ng kahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting tila may natuklasan. Isang nangiting nagsasabing, "Aha, mayroon na akong alas laban sa'yo." Mabilis na isinara ni Clarice ang pinto. Iniwan si Alona na mag-isa sa dilim. Ang puso ay kinakabahan, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa isang malinaw na babala. Ang giyera ay nagsisimula pa lamang. Para kay Marco Valeriano, ang kontrol ay lahat. Kinokontrol niya ang isang multibilyong pisong kumpanya, kinokontrol niya ang kanyang mga emosyon, at higit sa lahat, kinokontrol niya ang seguridad ng kanyang pamilya. Ngunit sa mga nagdaang linggo, may isang bagay sa kanyang kontroladong mundo ang nagsimulang magbago, at ang pangalan nito ay Alona. Nakita niya kung paano bumalik ang nangiti sa mga labi ng kanyang mga anak. Narinig niya ang kanilang mga tawa na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng mansyon na dati malungkot. At inamin niya sa kanyang sarili, kahit sa pinakapribadong sulok ng kanyang isipan, na ang presensya ni Alona ay nagdulot ng isang kakaibang kapayapaan sa loob ng Hacienda del Sol. Ngunit ang kapayapaang yon ay marupok, at si Clarice ang perpektong tao para basagin ito. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa terasa na nakatanaw sa hardin, lumapit si Clarice. Suot nito ang isang sutlang roba at ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng asukal. Isang tamis na alam ni Marco ay may kasamang lason. "Good morning, Marco." Bati nito, humalik sa kanyang pisngi. "Alam mo, I have to admit, magaling nga ang yaya na kinuha mo. The twins seem to adore her." Hindi sumagot si Marco. Humigop lamang ng kape. Alam niyang may kasunod ang papuring yon. Naupo si Clarice sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng nag-aalalang ekspresyon. Kaya nga, medyo nalungkot ako para sa kanya nang may marinig ako. Tinaasan siya ng kilay ni Marco. "Narinig na ano?" "Nagkukwentuhan lang kami ni Manang Celia, yung matagal ng labandera dito." Nabanggit niya ang pamilya ni Alona. Huminto si Clarice, tila nag-aalangan, na lalo lang nagpatindi sa kuryosidad ni Marco. Kawawa naman pala siya, Marco. It must have been so hard for her, growing up with that kind of shadow. "What shadow?" "Clarice, just say it." Huminga ng malalim si Clarice, na parang napipilitan lang siyang sabihin ito. Ang tatay niya. Apparently, he used to work for a wealthy family din, pero nasangkot sa isang malaking kaso ng pagnanakaw. Isang mamahaling alahas daw ang nawala. He was the main suspect. Biglang nanigas si Marco. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na tasa. Ang imahe ni Alona, ang kanyang tapang, ang kanyang kabaitan sa mga bata, ay biglang nabahira ng dumi. "I feel so bad for her, really?" Patuloy ni Clarice. Ang boses ay puno ng pekeng awa. "Imagine carrying that kind of shame. Isang mantsa sa pangalan ng pamilya. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya rin ang bunga." "Saan mo narinig ang lahat ng yan?" Malamig na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay bumaba ng isang oktaba. "It's just household gossip, I guess." Kibit balikat ni Clarice. Pero bilang ina, hindi ko maiwasang mag-alala para sa mga anak ko. We need to be absolutely sure about the people we trust. Di ba? Hindi na sumagot si Marco. Tumayo siya at pumasok sa kanyang opisina. Iniwan si Clarice sa terasa na may isang tagumpay ng ngiti sa mga labi. Ang lason ay naisalin na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin itong kumalat. Sa loob ng kanyang opisina, sinubukan ni Marco na magtrabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop, tiningnan ang mga stock market figures, ngunit ang mga numero ay lumalabos sa kanyang paningin. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Naalala niya ang gabing nakita niya si Alona na kinakantahan si Celeste. Ang sinseridad sa mga mata nito. Naalala niya ang kanilang pag-uusap sa kusina, ang pangarap nitong maging nurse na nakasulat sa pagod nitong mukha. Paanong ang isang taong may ganoong kabutihan ay magmumula sa isang pamilyang may bahid ng krimen? Ngunit kasabay nito, ang mga salita ni Clarice ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Isang mantsa. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Iyon ang mundo na kanyang kinalakihan. Isang mundo kung saan ang pangalan at pinagmulan ay mahalaga.
Isang mundo kung saan ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, lalo na sa mga taong hindi nila kauri. Kinahapunan, habang dumadaan siya sa pasilyo, nakita niya si Alona na nakikipaghabulan sa kambal. Ang tawa ni Alona ay malutong at totoo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi init ang naramdaman ni Marco. Sa halip, isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanya. Tinitingnan na niya ito ngayon sa ibang lente. Bawat ngiti, bawat galaw, ay tila isang pagkukunwari. Lumapit si Alona nang mapansin siya. "Sir, okay na po ang merienda ng mga bata. Papakainin ko na po sila." Dati, sasagot siya ng isang tipid na ngiti o isang tango. Ngayon, ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. "Good." Hindi niya ito tiningnan sa mata. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ngunit naramdaman niya ang pagkalito at sakit sa mga mata ni Alona na nakasunod sa kanyang likuran. Alam niyang nasaktan niya ito. Ngunit ang mas malaking bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Gabi na. Hindi siya mapakali. Ang kawalan ng katiyakan ay kumakain sa kanya. Hindi siya pwedeng mabuhay sa mga what ifs. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng kontrol. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang security chief. "Miguel," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. "May ipapagawa ako sa'yo. Confidential." "Yes, sir. Anything?" "May pangalan akong ibibigay sa'yo. Alona Madrigal." Huminto siya sandali. "At ang ama niya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang kaso ng pagnanakaw na kinasangkutan niya ilang taon na ang nakalipas. Lahat ng detalye, Miguel. Gusto kong nasa mesa ko ang report bukas na bukas." "Masusunod, sir." Ibinaba ni Marco ang telepono. Tumanaw siya sa bintana sa madilim na gabi sa labas. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay isang estranghero, isang taong pinangungunahan ng pagdududa, isang taong handang maghukay ng nakaraan, kahit pa ang mahuhukay niya ay isang bagay na tuluyang wawasak sa namumuong tiwala na sinimulan niyang maramdaman. Naramdaman ni Alona ang pagbabago sa hangin ng Hacienda del Sol. Parang isang malamig na amihan na bigla na lang umihip sa gitna ng tag-init. Ang dating magaan na pakikitungo ni Marco ay napalitan ng isang formal at malayong distansya. Ang mga sagot nito ay naging maikli. Ang mga tingin ay madalas umiiwas. Alam ni Alona kung saan o kanino nagsimula ang lahat. Kay Clarice. Ang presensya ni Clarice sa mansyon ay parang isang magandang bulaklak na may tinik. Sa harapan ng lahat, siya ay mabait at maalalahanin. Ngunit kapag sila na lang ni Alona ang naiiwan, ang kanyang mga ngiti ay may talim at ang kanyang mga salita ay may dalang pahiwatig. Dahil dito, mas lalo pang nagsikap si Alona sa kanyang trabaho. Dinoble niya ang kanyang atensyon sa kambal, tinitiyak na walang anumang maipipintas sa kanyang pag-aalaga. Iyon na lang ang tanging paraan na alam niya para patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng gawa. Isang hapon, habang dinidiligan niya ang mga rosas sa hardin at nagbabantay sa naglalarong kambal, lumapit sa kanya si Don Generoso. "Kamusta ka na, iha?" tanong ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Ayos lang po, lolo," sagot ni Alona. Pilit nang ngumiti. Tumanaw ang matanda sa malayo, sa direksyon kung saan nakaupo si Clarissa sa terasa, nagbabasa ng isang magazine. "Alam mo, ang mga ahas ay natututong magbalat kayo. Ang pinakamagandang ahas ang madalas siyang pinakamakamandag." Natigilan si Alona. Iyon ay isang babala, isang kumpirmasyon sa takot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib.
Mag-iingat po ako. Mahina niyang sagot, puno ng pasasalamat sa hindi direktang paalala ng matanda. Sa kabila ng lumalamig na pakikitungo ni Marco, may mga pagkakataong nasisilayan pa rin ni Alona ang dating amo na unti-unti na niyang nakikilala. Isang gabi, sa sobrang pagod sa maghapong pag-aasikaso sa kambal at sa pag-aaral para sa kanyang pangarap, hindi niya namalayang nakaidlip siya sa isang silya sa loob ng playroom habang nililigpit ang mga laruan. Nagising ang kanyang diwa sa isang magaang pagdampi ng kumot sa kanyang balikat. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, isang anino lang ang kanyang naaninag. Isang matangkad na anino na nakatayo sa may pintuan bago ito tuluyang nawala sa dilim. Ngunit naiwan ang amoy nito, isang pamilyar na pabango na alam niyang kay Marco. Kinabukasan, nakita niya ang kumot na maayos na nakatupi sa ibabaw ng silya. Ang maliit na kilos na yon ay nagbigay sa kanya ng isang kakarampot na pag-asa. Marahil, sa likod ng malamig na maskara, naroon pa rin ang Marco na nagpakita ng kabaitan sa kanya. Marahil, may pag-asa pa na ang lahat ay babalik sa dati. Ngunit hindi niya alam na habang siya ay kumakapit sa pag-asa, ang pay-in ay inihahanda na. Gabi, ang buong mansyon ay tahimik na. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig mula sa labas. Si Alona ay nasa kanyang silid, binubuksan ang isang maliit at lumang kahon na yari sa kahoy. Ito ang kanyang treasure chest. Dito nakatago ang lahat ng mahahalagang bagay sa kanya. Ang litrato ng kanyang mga magulang, ang rosaryo mula sa kanyang ina, at ang kanyang diploma noong high school. Tinitigan niya ang litrato. "Nay, tay!" bulong niya sa hangin. "Sana po ginagabayan niyo ako." Sa kabilang bahagi ng mansyon, may isa pang anino na kumikilos sa dilim. Si Clarice, suot ang isang itim na damit para hindi madaling mapansin, ay marahang binuksan ang pinto ng silid ni Alona. Alam niyang nasa banyo ito at naliligo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis ang kanyang mga galaw. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. At doon, sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, nakita niya ang hinahanap niya. Ang maliit na kahon na nakita niyang hawak ni Alona nung isang gabi. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa ilalim ng mga lumang papel at litrato, inilagay niya ang isang bagay na kumikinang, isang bracelet na gawa sa diamante. Ang paborito niyang pulseras, isang regalong matagal nang ibinigay sa kanya ni Marco. Isinara niya ang kahon, ibinalik ito sa eksaktong pwesto at walang ingay na lumabas ng silid. Nang makalabas si Alona mula sa banyo, wala siyang napansing kakaiba. Ang lahat ay nasa ayos. Humiga siya sa kama na dala ang pag-asang dala ng kumot na ibinigay sa kanya ni Marco. Walang kamalay-malay sa bombang itinanim sa pinakapribadong bahagi ng kanyang buhay. Kinaumagahan, maagang gumising si Alona para ihanda ang almusal ng kambal. Ang lahat ay tila isang ordinaryong araw. Masaya niyang binati sina Luna at Celeste. Tinulungan silang magbihis. Habang nagpapatuyo siya ng buhok ni Luna, isang malakas at nakakataranta na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Galing ito sa itaas. Galing ito sa silid ni Clarice. Nawawala. Ang sigaw ay puno ng gulat at hindi makapaniwalang tono. "Ang pulseras ko! Ang diamante kong pulseras nawawala!" Ang sigaw ni Clarice ay umaling-aungaw sa buong mansyon, isang senyales na gumising sa lahat. Mabilis na umakyat si Marco sa hagdanan. Ang kanyang noo ay nakakunot sa inis. Kilala niya si Clarice. Mahilig ito sa drama. Ngunit nang makita niya ang itsura nito, ang buhok ay bahagyang magulo. Ang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring pagkasindak. Alam niyang may mas malalim na laro itong niluluto. "Marco, ang pulseras ko. Yung bigay mo pa sa akin sa Paris, nawawala."
Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Ang silid ay nakahalungkat, mga damit ay nakakalat sa sahig. Isang perpektong eksena ng pagnanakaw. Are you sure? Baka naman na-misplace mo lang, sabi ni Marco, sinisikap na maging kalmado. Hindi. Dito ko lang yun iniwan sa ibabaw ng vanity table ko kagabi. Sigurado ako. Giit ni Clarice. Bigla itong tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Marco, may magnanakaw sa pamamahay mo. Paano na ang mga bata? Paano kung sila ang isunod? Ang mga salitang iyon ay tumama sa sensitibong parte ng pagkatao ni Marco. Ang pagiging ama, ang seguridad ng kanyang mga anak. Pinatawag niya ang lahat ng kasambahay sa sala. Ang mga mukha nila ay puno ng takot at pagkalito. Nakatayo si Alona sa isang sulok, yakap ang kambal na halatang naguguluhan din sa nangyayari. Ang kanyang mukha ay maputla. Tiningnan ni Clarice ang bawat isa sa kanila. Sino ang pumasok sa kwarto ko kagabi? Tanong nito. Ang boses ay matigas na. Walang umimik. Imposibleng walang nakakita. Sino ang huling umakyat sa taas kagabi maliban sa atin? Lahat ng mata ay dahan-dahang napunta kay Alona. Siya, bilang yaya, ang madalas na nasa ikalawang palapag. Naramdaman ni Alona ang bigat ng kanilang mga tingin. Naramdaman niya ang malamig na titig ni Marco. Hindi po ako, mahinang sabi ni Alona. Ang boses ay halos hindi marinig. Alona, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may bigat na parang bakal. Ang report mula sa kanyang security chief ay nasa isip niya. Sariwa pa. Ang kaso ng pagnanakaw. Ang ama. Ang mantsa. May kinuha ka ba? Umiling si Alona. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Wala po, sir. Maniwala po kayo sa akin. Kung gayon, wala kang dapat ikatakot, sabi ni Marco. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isip, itinulak ng pagdududa at ng lason na itinanim ni Clarice. Para sa kapakanan ng lahat, kailangang halughugin ang lahat ng kwarto. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang naririnig mula sa mga kasambahay, ngunit walang nangahas na tumutol. Ang salita ni Marco Valeriano ay batas sa loob ng pamamahay na yon. Nagsimula ang paghahalughog. Isa-isang pinasok ang mga silid sa servants' quarters. Walang nakita. Ang tensyon ay tumitindi sa bawat minutong lumilipas. At sa wakas, narating nila ang guest room kung saan nanunuluyan si Alona. Pumasok ang dalawang security guard, kasunod si Marco, at ang nakamasid na si Clarice. Si Alona ay naiwan sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat tunog mula sa loob ng silid, ang pagbukas ng aparador, ang paghila sa mga drawer, ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sir, sabi ng isang guard. Lumingon si Marco. Nakaturo ang guard sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy sa ibabaw ng mesa. Ang treasure chest ni Alona. Buksan mo, utos ni Marco. Marahang binuksan ng guard ang kahon. Sa loob, nakapatong sa ibabaw ng mga lumang litrato at papel, ay isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng umaga. Dahan-dahan itong kinuha ng guard at itinaas. Isang pulseras na gawa sa diamante. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong pasilyo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Clarice. Ayan na nga, ayan na nga. Bulong nito, sapat na para marinig ng lahat. Ang mundo ni Alona ay gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Paano? Paanong napunta yan dyan? Lumabas si Marco mula sa silid. Hawak ang pulsera sa kanyang palad. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at matinding pagkadismaya. Ang lahat ng bahagyang pagtitiwala na nagsimulang mabuo sa pagitan nila ay naglaho na parang bula. Sinunog ng ebidensyang nasa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isang tanga na nagkamaling magtiwala
sa isang taong tulad niya. Lumapit siya kay Alona. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat hakbang ay isang paghatol. Itinaas niya ang pulseras sa harap ng namumutlang mukha ni Alona. Ang mga diamante ay kumikinang. Bawat kislap ay isang akusasyon. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay malamig, matalas, at walang anumang bahid ng awa. Ipaliwanag mo ito, Alona. Ang mga salita ni Marco ay bumaon kay Alona na parang kutsilyo. Ipaliwanag mo ito. Isang utos, hindi isang tanong. Isang hatol, hindi isang pag-uusisa. Tumingin siya sa mga mata nito, naghahanap ng kahit katiting na bahid ng pagdududa, ng kahit kaunting espasyo para sa kanyang mga salita. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang pader ng galit at pagkasuklam. Hindi po sa akin yan, nauutal niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig, kasabay ng kanyang buong katawan. Sir, hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Pipakiusap, maniwala po kayo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Maniwala. Paano ako maniniwala? Sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Nagkamali ako. Nagkamali akong isipin na iba ka. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang maruming basahan. Ganyan pala talaga kayo. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Tama nga sila. Ang lahi ng magnanakaw ay magnanakaw din. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Ang akusasyon ay hindi na lamang tungkol sa isang pulseras. Ito ay tungkol sa kanyang pinagmulan, tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kahihiyang matagal na niyang dinadala. Marco, tama na. Mahinang saway ni Don Generoso, na kanina pa tahimik na nakamasid sa isang tabi, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi nakinig si Marco. Ang galit niya ay parang isang rumaragasang ilog na sinira ang lahat ng haharang dito. Hinarap niya si Alona. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Nagsinungaling ka sa akin. Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko. Pinapasok kita sa pamamahay ko. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. At ito ang igaganti mo? Ang mga luha ay malayang tumutulo mula sa mga mata ni Alona. Ang sakit ay hindi na niya kaya. Sir, hindi po totoo yon. Pakiusap. Ngunit ang kanyang mga pakiusap ay nawalan ng saysay. Para siyang sumisigaw sa gitna ng isang malakas na bagyo. Walang nakakarinig. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Malamig na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit mas nakakatakot. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Ngayon din. Iyon na. Ang huling hatol. Para siyang isang manikang pinutulan ng tali. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog. Narinig niya ang pag-iyak ni Luna at Celeste. Sa di kalayuan, Ate Alona! Ate Alona! Sinubukan nilang lumapit sa kanya, ngunit hinarang sila ni Clarice. Shh, babies. It's okay. Mommy's here. Ang boses ni Clarice ay malambing, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Alona ang tagumpay sa mga mata nito. Isang malamig at malupit na tagumpay. Walang tumulong kay Alona na tumayo. Walang nag-alok ng kahit isang salita ng simpatiya. Ang mga kasambahay na dati niyang kasama sa tawanan ay nakayuko lang, takot na madamay. Sa isang iglap, siya ay naging isang estranghero, isang kaaway, isang mantsa na kailangang burahin. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang palad. Itinaas niya ang kanyang baba. Kung ito na ang katapusan, haharapin niya ito ng may dignidad. Wala siyang kasalanan. At iyon ang tanging bagay na pag-aari niya sa mga sandaling iyon, ang kanyang katotohanan.
Naglakad siya papasok sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay parang may mga karayom na nakatusok sa kanyang mga paa. Hindi niya tiningnan ang mga gamit na nakakalat. Kinuha lang niya ang kanyang lumang bag at ang maliit na kahon kung saan itinanim ang kasinungalingan. Habang isinasara niya ito, nahulog ang kanyang tingin sa libro ng nursing sa ibabaw ng mesa, ang kanyang pangarap. Tila isa na lamang itong malungkot na paalala ng isang buhay na hindi na niya kailanman maaabot. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang silid, ang malambot na kama, ang bintanang tanawang hardin. Ang lahat ng ito ay isang panaginip lang pala. Isang magandang panaginip na nagtapos sa isang bangungot. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nadaanan niya ang kambal. Ang kanilang mga muka ay basa sa luha. Ate Alona, don't go. Umiiyak na, sabi ni Luna. Hinahawakan ang laylayan ng kanyang damit. Lumuhod si Alona sa huling pagkakataon para maging kapantay nila. Magpapakabait kayo, ha? Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Mahal na mahal kayo ni ate. Hinalikan niya sila sa noo bago siya tuluyang tumayo at nagpatuloy sa paglakad. Hindi na siya lumingon pa. Alam niyang kung lilingon siya, baka hindi na niya kayanin. Paglabas niya ng malaking gate ng Hacienda del Sol, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Paanong nagagawa ng araw na sumikat ng napakaliwanag sa pinakamadilim na araw ng kanyang buhay? Naglakad siya papalayo, walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging dala niya ay isang bag ng damit at isang pusong basag na basag. Habang lumalayo siya, naramdaman niya ang isang bagong damdamin na pumalit sa sakit. Isang malamig at matigas na damdamin. Determinasyon. Hindi. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Maaaring kinuha nila ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ngunit hindi nila makukuha ang kanyang pangarap. Hindi nila makukuha ang kanyang katotohanan. Babangon siya mula dito at sisiguraduhin niyang hindi na niya kailanman hahayaan ang sino man na yurakan muli ang kanyang pagkatao. Mula sa bintana ng kanyang silid-aklatan, pinagmasdan ni Don Generoso Valeriano ang unti-unting paglisan ng liwanag ng hapon. Ang Hacienda del Sol, na dati puno ng buhay, ay biglang binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan mula nang umalis si Alona. Ang mga tawa ng kambal ay napalitan ng mga bulong at malulungkot na tingin. Maging si Marco ay tila isang anino na naglalakad sa sarili nitong pamamahay. Ang muka ay laging nakakunot. Ang mga balikat ay laging mabigat. Hindi kailanman naniwala si Don Generoso sa paratang. Sa kanyang 80 taon sa mundo, natutunan na niyang kilalanin ang isang taong may malinis na kalooban. May mga matang hindi marunong magsinungaling. At ang mga mata ni Alona, kahit puno ng luha at sakit, ay malinis. Ang kwento ay masyadong perpekto. Ang ebidensya ay masyadong madaling natagpuan. Para sa isang matandang tulad niya na nakasaksi na ng maraming drama sa pamilya, ang buong pangyayari ay amoy luto, amoy Clarice. Kinahapunan, naabutan niya si Clarice sa terasa. Masayang nagbabasa ng isang fashion magazine habang humihigop ng tsa. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa silyang katapat nito. Clarice, iha, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nagangat ng tingin si Clarice. Isang matamis na ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. Lolo, may kailangan po kayo? Naiisip ko lang ang nangyari. Nakakagulat. Sabi ni Don Generoso, pinagmasdan ng maigi ang reaksyon nito. Ang pulseras na yon, napakahalaga sa'yo, hindi ba? Sobra po, Lolo. It has sentimental value. Sagot ni Clarice. Ibinaba ang hawak na magasin. Kaya nga nagtataka ako. Patuloy ng matanda. Para sa isang bagay na ganoon kahalaga, bakit mo iiwan lang sa ibabaw ng mesa? Hindi ba't mas ligtas iyon sa loob ng iyong jewelry box? O sa vault dito sa bahay?
Ang nangiti sa mga labi ni Clarice ay bahagyang natigilan. Isang mabilis na kislap ng pagkataranta ang dumaan sa mga mata nito bago ito mabilis na nakabawi. Pagod na po kasi ako kagabi, Lolo. I wasn't thinking straight. Ipinatong ko lang po. Tumango-tango si Don Generoso na para bang naniniwala. Sa bagay. At ang paghahalughog, napakabilis ninyong naisip na sa kwarto ni Alona magsimula. Para bang may kutob ka na. Intuition lang po ng isang ina, Lolo. Mabilis na sagot ni Clarice. Gusto ko lang pong masigurong ligtas ang mga anak ko. Ngumiti ang matanda. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakagaling mong ina. Clycie, tumayo na siya. Hindi niya kailangan ng pag-amin. Ang mga sagot nitong nag-aalangan at ang mabilis na pagdepensa sa sarili ay sapat ng kumpirmasyon sa kanyang hinala. Pumasok si Don Generoso sa kanyang pribadong silid-aklatan at isinara ang pinto. Alam niya kung saan magsisimula. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa dagat. Ang biglaang pagbabalik ni Clarice ay nangyari ilang araw lamang matapos ang aksidente. Masyadong malaking koinsidensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan, isang tech expert na dati niyang pinagtrabaho para sa kanyang kumpanya. Ramon, si Generoso Valeriano ito. Sir, isang karangalan po. Ano po ang maipaglilingkod ko? Mayroon akong isang delikadong trabaho para sa'yo, sabi ni Don Generoso, ibinaba ang kanyang boses. Ang yate ng pamilya, ang silakbo. Mayroon itong state-of-the-art security system. Gusto kong i-access mo ang data nito mula sa araw ng aksidente ng mga apo ko. Madali lang po yan, sir. Hindi. Pagtatama ng matanda. Hindi ang mga nakasave na files ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang mga file na binura. May isang video na nawawala, Ramon, at kailangan kong malaman kung ano ang laman nito. Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Medyo mahirap po yan, sir, pero susubukan ko po. Bigyan niyo po ako ng isang araw. Gawin mo ang lahat. Utos ni Don Generoso bago ibaba ang telepono. Paglabas niya ng silid, nadaanan niya ang kwarto ng kambal. Bahagyang bukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Marco sa loob. Pero Daddy, we miss Ate Alona, sabi ni Celeste. Ang boses ay malungkot. She's not coming back, sweetie, sagot ni Marco. Ang boses ay pagod at puno ng pagsisisi. Daddy made a mistake. Napahinto si Don Generoso. Nagsisimula nang makita ng kanyang apo ang kanyang pagkakamali. Ngunit ang pagsisisi ay hindi sapat. Ang kailangan niya ay katotohanan. Ang kailangan niya ay hustisya para sa isang inosenteng babae na sinira nila ang pangalan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal siyang mag-isisa na ba, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Si Ramon. Sir? Sabi ng boses sa kabilang linya. Tila nag-aalangan. Nakuha na po namin. Na-recover po namin ang binurang video file mula sa deck ng yate. Napahigpit ang hawak ni Don Generoso sa telepono. At ano ang nakita mo? Isang mahabang pagbuntong hininga ang narinig niya mula kay Ramon. Sir, hindi ko po kayang sabihin sa telepono. Masyadong maselan. Huminto ito sandali. Ipapadala ko po ang file sa inyo. Pero babalaan ko na po kayo, sir. Nakakakilabot po ang laman nito. Ang email ay dumating na may subject na confidential. Ilang minuto itong tinitigan ni Don Generoso bago niya ito binuksan. Sa loob ay isang single video file. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Samantala, sa kanyang opisina, hindi mapakali si Marco. Ang mga araw mula nang paalisin niya si Alona ay isang impyerno. Ang mansyon ay naging morgue. Ang kanyang mga anak ay laging malungkot. At siya, sa bawat pagkakataon na siya ay mag-isa,
ay binabagabag ng isang tanong. Nagkamali ba ako? Ang galit na naramdaman niya noong araw na yon ay unti-unti nang humuhupa at ang naiiwan ay isang malamig at matigas na bato ng pagdududa sa kanyang sikmura. Ang mga salitang binitiwan niya, ang kalupitan sa kanyang mga mata, pinagsisisihan niya ang lahat ng iyon. Ngunit ang ebidensya, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Don Generoso, walang katok. Ang mukha ng matanda ay seryoso, isang ekspresyon na bihirang makita ni Marco. Sa mga kamay nito ay isang tablet. "Marco," sabi ni Lolo Generoso, "ang boses ay mababa at may awtoridad. Kailangan mong makita ito." "Lolo, I'm busy," sagot ni Marco. Pilit na itinuon ang atensyon sa laptop. "Hindi, ito ang mas importante." Inilapag ng matanda ang tablet sa mesa. Sa mismong harapan ni Marco, nakapos ang isang video. "Manood ka." Sa pagkakataong ito, sumunod si Marco. May kakaiba sa kilos ng kanyang lolo, isang bagay na nagbigay sa kanya ng kaba. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa isang security camera sa itaas na deck ng kanilang yate. Ang petsa at oras sa sulok ng screen ay tumutugma sa araw ng aksidente. Ang kalidad ay malinaw. Nakita niya ang kanyang mga anak, sina Luna at Celeste, na masayang naglalaro malapit sa barandilya. Ilang metro ang layo, nakatalikod ang kanilang dating yaya, may kausap sa telepono. Pagkatapos, isang pamilyar na anino ang pumasok sa frame. Si Clarice. Nakangiti ito. Kinawayan ang mga bata. Simple. Normal. Ngunit pagkatapos, lumingon si Clarice sa paligid. Tiningnan niya kung may ibang tao. Nang makitang abala ang yaya, dahan-dahan itong lumapit sa barandilya, sa mismong bahagi kung saan naglalaro ang mga anak nila. Ang sumunod na ginawa nito ay nagpatigil sa paghinga ni Marco. Maingat, ngunit may determinasyon, yumuko si Clarice. Inabot nito ang isang maliit na trangka sa ilalim ng barandilya, isang safety lock. Dahan-dahan, halos hindi mahahalata. Kinalas niya ito. Hindi niya ito tinanggal ng tuluyan. Kinalas niya lang ito. Sapat para maging marupok. Sapat para bumigay sa bigat ng dalawang maliliit na bata. Tumayo si Clarice, ngumiti ulit sa kambal, at parang walang nangyaring naglakad palayo. Ilang segundo pa, sa kanilang paglalaro, sumandal ang kambal sa barandilya. At iyon na. Ang barandilya ay bumigay. Ang video ay nagpatuloy. Ang sigaw ng dating yaya, ang pagkahulog. Ngunit hindi na yun pinapansin ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang dugo ay umalis sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena. Ang paglingon ni Clarice, ang pagkalkal sa safety lock, ang kanyang ngiti. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadya. Hindi. Bulong niya. Hindi. Hindi niya magagawa yan. Pero ginawa niya, Marco. Mahinang sabi ni Don Generoso. Hindi niya intensyong saktan ng mga bata. Ang kailangan niya lang ay isang aksidente. Isang kapabayaan mula sa yaya para mapatalsik ito at makahanap siya ng paraan para makabalik sa buhay mo. Hindi niya inaasahan na nandoon si Alona para iligtas sila. Biglang tumayo si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang galit na naramdaman niya para kay Alona ay walang-wala kumpara sa apoy na biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang galit na hinaluan ng matinding pagkasuklam at pagkadiri. Ginamit ni Clarice ang sarili nilang mga anak. Isinugal niya ang buhay ng mga ito para sa isang makasariling plano. At siya, naniwala siya. Hinusgahan niya si Alona. Ipinahiya niya ito. Itinaboy niya ito. Ang pulseras, bigla niyang naalala. Isang palabas lang ang lahat ng yon. Apo.
sabi ng kanyang lolo. Isang pine para maitago ang mas malaki niyang kasalanan at kinagat mo. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Marcos sa kanyang mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Anong nagawa ko? Tanong niya sa hangin. Ang boses ay basag, puno ng pagsisisi na halos ikasira ng kanyang bait. Tiningnan siya ng kanyang lolo, ang mga mata ay puno ng awa. Ang tanong, Marco, ay hindi kung ano ang nagawa mo. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon? Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Marco ang tablet. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay humahanap kay Alona. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Saan ka pupunta? Tanong ni Don Generoso. Haharapin ko ang demonyo. Sagot ni Marco, hindi lumilingon. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Clarice na pababa ng hagdan, nakangiti. Marco, darling, let's have lunch. Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin. Sinalubong siya ni Marco sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na hindi pa kailanman nakita ni Clarice. Itinaas niya ang tablet. Kailangan nating mag-usap, Clarice. Sabi niya, ang boses ay malamig at nakakakilabot. Ngayon din, ang sala ng Hacienda del Sol ay naging isang korte. Si Marco ang hukom, si Clarice ang akusado. At ang video na paulit-ulit na pinapalabas sa malaking screen sa dingding ang hindi matitinag na ebidensya. Sa simula, sinubukan ni Clarice na magsinungaling. That's fake! It's edited! Marco, you know I would never do that to our children. Sigaw nito, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkagulat at pagtanggi. Ngunit hindi na tinag si Marco. Ang kanyang galit ay malamig at nakatuon. Huwag mo akong gawing tanga, Clarice. Huli ka na. Anong gusto mong palabasin? Na ako ang may kasalanan kung bakit nahulog ang mga anak ko. Umiiyak na, sabi ni Clarice. Ginagamit ang kanyang mga luha bilang sandata. Ang yaya nila ang nagpabaya. Hindi ako. Oo, nagpabaya ang yaya. Pagsang-ayon ni Marco na ikinatigil ni Clarice. Ngunit ikaw ang nagtanim ng patibong, hindi ba? Kailangan mo ng dahilan para mapalayas siya. Kailangan mo ng paraan para makabalik dito. Nang makita ni Clarice na ang kanyang mga luha ay walang epekto, ang kanyang pagkukunwari ay nagsimulang maglaho. Ang malambing na mukha ay napalitan ng pait at desperasyon. At kung ginawa ko nga ano ngayon? Pag-amin nito, ang boses ay matigas na. Ginawa ko yon para sa pamilya natin, para sa mga bata, para maibalik ang ina nila sa tabi nila. Ang ina na handang isugal ang buhay nila para sa pera? Sumbat ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Alam na niya ang lahat. Sinabi na sa kanya ng kanyang lolo ang tungkol sa naluluging negosyo ng mga Montenegro. Huwag mong gamitin ang mga bata, Clarice. Gawin natin itong malinaw. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Ginawa mo ito para sagipin ang pamilya mo mula sa pagkakautang. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal kay Clarice. Natulala siya. Walang maisagot. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay gumuho. Kunin mo ang mga gamit mo. Mahinang utos ni Marco. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na parang bato. At umalis ka sa pamamahay ko. Marco, please, umalis ka na. Ulit niya, mas malakas na ngayon. At wag ka nang lalapit pa sa mga anak ko. Sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita pa. Sa huling banta na yon, tuluyang sumuko si Clarice. Alam niyang talo na siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at umakyat sa hagdanan. Ang kanyang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Naiwan si Marco sa gitna ng sala.
nanginginig sa galit at sa bigat ng kanyang konsensya. Ngunit ang pagpapaalis kay Clarice ay simula pa lang. Ang mas malaking kasalanan ay kailangan pa niyang itama. Nagsimula ang paghahanap. Sa simula, inakala ni Marco na magiging madali lang ito. Marami siyang pera, marami siyang koneksyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan, binigyan niya sila ng litrato ni Alona at inasahan niyang babalik sila sa loob ng isang araw na dala ang lokasyon nito. Ngunit lumipas ang isang araw, 2 araw, 1 linggo. Bawat report na dumarating ay pare-pareho. Walang record, sir. Walang social media. Walang nakakakilala sa kanya sa mga address na ibinigay niya. Si Alona Madrigal ay parang isang multo. Naglaho siya na parang bula. Ang bawat araw na lumilipas ay dagdag na pabigat sa dibdib ni Marco. Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Alona noong araw na yon ay laging bumabalik sa kanyang isipan. Isang bangungot na hindi siya tinatantanan kahit sa kanyang pagtulog. Naging mas tahimik siya, mas malayo. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang kanyang mga anak, na kahit hindi naiintindihan ng lahat, ay nararamdaman ang bigat na dinadala ng kanilang ama. Lumipas ang mga taon. Ang mansyon ay nanatiling tahimik. Ang kambal ay mga dalagita na. Si Marco ay mas lalong naging seryoso. Ang kumpanya niya ay mas lalong lumago. Ngunit ang tagumpay ay walang lasa. May isang piraso ng kanyang buhay na nawawala. Isang butas sa kanyang puso na hindi kayang punan ng kahit anong kayamanan. Hindi siya tumigil sa paghahanap. Naging isang obsesyon ito. Bawat buwan, may mga bagong private investigator siyang kinukuha. Nagpunta sila sa probinsya na pinagmulan ni Alona. Ngunit ang pamilya nito ay matagal nang umalis doon matapos ang iskandalo ng kanyang ama. Walang nakakaalam kung nasaan sila. Isang gabi, habang tinitingnan ang isang lumang litrato ni Alona na nakuha niya mula sa 2x2 picture nito sa kanyang employment records, napansin niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa likod ng litrato, may isang maliit at halos hindi mabasa na selyo. Isang selyo ng isang maliit na unibersidad sa isang malayong probinsya sa timog. Isang kakarampot na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng kanyang pinakabagong investigador. "May bago akong lead," sabi niya. "Gusto kong tingnan ninyo ang lahat ng nursing graduates mula sa Amihan State University sa loob ng huling 5 taon. Hanapin ninyo ang pangalan niya." Pagkalipas ng ilang araw, habang nasa gitna siya ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa investigador. "Sir, we have a positive match. Alona Madrigal. Graduated with honors 2 years ago. Topped the nursing board exams." Napahinto sa paghinga si Marco. Ang mga salita sa screen ay tila kumikinang. Nagawa niya. Sa kabila ng lahat, tinupad niya ang kanyang pangarap. Isang pangalawang text ang dumating. "She's not practicing in a big hospital. According to our local source, she's running a small community clinic in the coastal town of Sansinag, probinsya ng Amihan. She's known there as Nurse Ali." Biglang tumayo si Marco. Hindi na pinansin ang nagtatakang tingin ng kanyang mga board members. "Cancel all my meetings for the rest of the week," sabi niya sa kanyang sekretarya habang naglalakad palabas. "Pero sir, just do it." Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, meron na siyang direksyon. Nagmamadali siyang umuwi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung paano siya haharap. Ngunit isang bagay ang sigurado. Pupuntahan niya ito, kahit gaano pa kalayo. Kahit gaano pa katagal. Hahanapin niya ang probinsya ng Amihan. Hahanapin niya ang bayan ng Sansinag. Hahanapin niya si Alona. Ang probinsya ng Amihan ay isang mundong malayo sa kinagisnan ni Marco. Dito, ang hangin ay malinis, ang oras ay mabagal, at ang mga tao
ay may mga ngiti sa labi na hindi nabibili ng pera. Ang bayan ng Sansinag ay isang maliit na paraiso sa tabi ng dagat, kung saan ang mga bangka ng mangingisda ang nagsisilbing palamuti sa playa. Sa gitna ng bayang iyon, nakatayo ang isang maliit ngunit malinis na gusali. Sa harapan nito ay may isang simpleng karatula na gawa sa kahoy, Sansinag Community Clinic. Huminto ang mamahaling sasakyan ni Marco sa tapat nito. Agad na nakakuha ng atensyon mula sa ilang mga nagdaraan. Ilang minuto siyang nanatili sa loob ng kotse. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kumpiyansa ng isang bilyonaryong CEO ay biglang naglaho, napalitan ng kaba ng isang taong haharap sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Huminga siya ng malalim at lumabas ng sasakyan. Ang loob ng klinika ay simple lang. May ilang mga upuang kahoy para sa mga naghihintay, isang maliit na mesa na may mga polyeto tungkol sa kalusugan at ang amoy ng alkohol at gamot. Sa likod ng isang salamin na bintana, may isang babaeng nakasuot ng puting uniforme ng nurse. Nakatalikod ito, abala sa pag-aayos ng mga gamit sa isang estante. Ang likod pa lang niya, alam na ni Marco. Kilala niya ang tindig na yon, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga balikat. "Excuse me?" sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mas garalgal kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahang lumingon ang babae at doon, tumigil ang mundo ni Marco. Si Alona, ngunit hindi na ito ang Alona na dati niyang kilala. Ang dating mahiyain at laging nakayukong dalaga ay wala na. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit may isang liwanag na nagmumula sa loob. Isang liwanag ng taong nakahanap ng kanyang layunin sa buhay. Ang kanyang uniforme ay simple, ngunit suot niya ito na parang isang baluti ng karangalan. Ang pagkagulat sa mga mata ni Alona ay hindi maitatago. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas. Ang hawak niyang bote ng gamot ay halos mabitawan niya. Ang multo ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon ay biglang nagkatawang tao at nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Marco! Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Isang salitang matagal nang hindi binibigkas. "Alona!" sagot ni Marco. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Natagpuan din kita." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga pasyenteng naghihintay ay nagtatakang nakatingin sa lalaking estranghero na bigla na lang sumulpot. Si Alona ang unang nakabawi. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kalmadong profesionalismo, isang pader na mabilis niyang itinayo sa pagitan nila. "Anong kailangan ninyo, sir? May nararamdaman po ba kayo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay formal at malamig. Ang salitang sir ay parang isang sampal kay Marco. "Hindi, wala akong sakit," sabi niya. "Nandito ako para sa'yo." Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alona. "Pasensya na, pero marami pa akong pasyente. Kung wala kang kinalaman sa klinika, mas makakabuti siguro kung..." "Pakiusap," putol ni Marco. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pagsusumamo na hindi niya kailanman ginamit sa buong buhay niya. "Kahit 5 minuto lang, kailangan nating mag-usap." Tinitigan siya ni Alona ng matagal. Nakita niya ang pagbabago sa lalaki. Ang dating arogansya sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na parang pagsisisi. Bumuntong hininga siya at lumingon sa isang matandang babae na nag-aabang. "Nanay Icing, sandali lang po ha. May kakausapin lang po ako." Lumabas si Alona ng klinika. Hindi siya nagsalita.
Naglakad lang siya patungo sa dalampasigan na nasa likuran lamang ng gusali. Sumunod si Marco, ang bawat yabag niya sa buhangin ay isang hakbang patungo sa kanyang paghuhukom. Huminto sila sa tabi ng dagat, kung saan ang mga alon ay marahang humahampas sa pampang. "Ano ang ginagawa mo dito, Marco?" tanong ni Alona, hindi nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nasa malayong abot tanaw. "Hinahanap ka," sagot ni Marco. Sa loob ng maraming taon, natawa ng bahagya si Alona, isang tawang walang saya. "Para ano? Para tapusin ang hindi mo natapos? Para ipamukha sa akin ulit kung saan ako nanggaling?" "Hindi," mabilis na sagot ni Marco. "Nandito ako para humingi ng tawad." Huminga siya ng malalim. "Ito na yon. Alona, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Clarice. Alam ko ang tungkol sa yate, sa pulseras. Alam kong pinlano niya ang lahat." Sa pagkakataong ito, lumingon si Alona. May bahid ng gulat sa kanyang mukha, ngunit wala pa ring emosyon. "Nabulag ako, Alona," patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. "Nabulag ako ng galit, ng pride, ng mga maling akala. Ang mga sinabi ko sa'yo, ang mga ginawa ko, walang araw na hindi ko pinagsisihan ang mga iyon." Ang kanyang mga salita ay tapat. Ang bawat isa ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nagsisising puso. Pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling paniwalaan. Hinusgahan kita base sa iyong pinagmulan at hindi sa kung sino ka talaga. "I'm sorry, Alona. I am so sorry." Matagal na tinitigan ni Alona ang dagat. Ang mga alon na dati ay naging simula ng kanyang pagbabago, ay siya ring saksi ngayon sa pagtatangkang ito na ayusin ang nakaraan. "Matagal na kitang pinatawad, Marco," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahinahon. Nagulat si Marco. "Pinatawad kita hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Hindi ako mabubuhay ng may galit sa puso ko. Kailangan kong magpatuloy." "Kung gayon." Ngunit ang pagpapatawad, putol ni Alona. Sa wakas ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At hindi nito binubura ang sakit. Naramdaman ni Marco ang bigat ng mga salitang iyon. Tama siya. Isang salita ng paumanhin ay hindi sapat para burahin ang mga taon ng sakit at kahihiyan na idinulot niya. "Ano ang maaari kong gawin?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Para maitama ang lahat." Umiling si Alona. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Wala na, Marco. Tapos na ang nakaraan." Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad pabalik sa klinika. "Salamat sa pagpunta. Ngayon, kung papayag ka, may mga pasyente akong naghihintay." Naiwan si Marco na nakatayo sa dalampasigan. Mag-isa. Ang pag-asa na dala niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang masakit na katotohanan. Hindi pala ang paghahanap sa kanya ang mahirap. Ang mahirap ay ang muling makuha ang tiwalang minsan na niyang winasak. Hindi umalis si Marco sa sansinag. Sa halip na bumalik sa kanyang magarang kotse at sa kanyang imperyo sa Maynila, naghahanap siya ng isang maliit na bahay na mauupahan malapit sa dalampasigan. Hindi siya nagpakita ulit sa klinika. Hindi niya ginulo si Alona. Sa halip, nagmasid siya mula sa malayo. Nakita niya ang kakulangan ng klinika. Nakita niya ang mga pangangailangan ng mga tao. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kumilos siya hindi gamit ang kapangyarihan ng kanyang pangalan, kundi gamit ang puso. Makalipas ang isang linggo, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng klinika. Nagulat si Alona nang ibaba mula rito ang mga kahon-kahong gamot, bitamina, at mga bagong medical supplies. May kasama pa itong isang bagong-bagong EKG machine, isang bagay na pinapangarap lang niya para sa kanyang mga pasyenteng may sakit sa puso. Ayon sa delivery man, lahat daw ay bayad na,
Isang anonymous donation. Alam ni Alona kung kanino ito galing. Isang bahagi niya ang nainis. Isang pagpapakita na naman ng kayamanan na hindi niya kailangan. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay hindi maikakailaang pasasalamat. Ang mga gamit na yon ay makapagliligtas ng buhay. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang humagupit sa Sansinag. Kinabukasan, tumulo ang bubong ng klinika. Habang nag-aalala si Alona kung saan kukuha ng pampagawa, isang grupo ng mga karpintero ang dumating. "Pinapunta po kami ni Mr. Valeriano," sabi ng leader ng mga ito. Mula sa bintana, nakita ni Alona si Marco sa di kalayuan. Hindi ito nakasuit, kundi nakasimpleng pantalon at t-shirt lang. Nakikipag-usap ito sa mga trabahador, tumutulong magbuhat ng mga yero. Sa ilalim ng sikat ng araw, pinapawisan, walang bakas ng pagiging bilyonaryo. Isang ordinaryong tao lamang na gustong tumulong. Doon, ang pader na itinayo ni Alona sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang mga aksyon ay mas malakas magsalita kaysa sa mga salita. At ang mga kilos ni Marco ay sumisigaw ng isang bagay. "Nagbago na ako." Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Alona si Marco sa dalampasigan. Nakaupo ito sa buhangin, nakatanaw sa papalubog na araw. "Bakit mo ginagawa ang mga ito?" tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay mahinahon na. Lumingon si Marco, may bahagyang gulat sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng tipid, dahil ito ang tama. Tumingin siya sa mga mata ni Alona. Ang kanyang tingin ay puno ng sinseridad. "At dahil sa loob ng lahat ng taon na lumipas, walang araw na hindi kita inisip. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa'yo." Naupo si Alona sa tabi niya, nag-iiwan ng espasyo sa pagitan nila. "Naghirap ako, Marco. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang magsimula ulit. Ang mabuhay na daladala ang kahihiyan na hindi mo naman ginawa." "Alam ko," mahinang sagot ni Marco. "At habang buhay kong pagsisisihan na ako ang nagdulot niyon sa'yo." Tumingin sila pareho sa dagat. Ang mga alon ay mapayapa. "Tinupad ko ang pangarap ko," sabi ni Alona, may bahid ng pride sa kanyang boses. "Ako na ngayon si Nurse Alona." "Alam ko," sabi ulit ni Marco, at sa pagkakataong ito, may ngiti sa kanyang boses. "At wala nang mas ipagmamalaki pa ako kaysa doon." Sa mga sandaling iyon, sa pagitan ng mga alon at sa ilalim ng kulay kahel na langit, naramdaman ni Alona na ang sugat na matagal na niyang dala ay nagsisimula ng maghilom. Paglipas ng ilang araw, habang abala si Alona sa klinika, isang pamilyar na sasakyan ang muling huminto sa tapat. Bumukas ang pinto sa likuran at dalawang dalagita ang bumaba. Ang kanilang mga buhok ay mahaba. Ang kanilang mga ngiti ay pamilyar. Mas matangkad na sila, ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay hindi nagbago. "Ate Alona!" sabay nilang sigaw. Sina Luna at Celeste. Tumakbo sila papalapit kay Alona at niyakap siya ng mahigpit. Ang yakap na matagal niyang pinangarap. Ang yakap na nagpuno sa lahat ng nawalang taon. Niyakap niya sila pabalik. Ang mga luha ng saya ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa likuran nila, nakatayo si Marco, nakangiti. Isang nangiting puno ng pag-asa, pagmamahal, at pasasalamat. Nang kumalas ang mga bata sa yakap, lumapit si Marco. Hindi na kailangan ng mga salita. Tumingin sila sa isa't isa, isang tingin na naglalaman ng lahat ng sakit ng nakaraan at lahat ng pangako ng hinaharap. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Alona. Inabot niya ito. Ang kanilang mga palad ay naglapat. Hindi na bilang isang amo at isang katulong, kundi bilang dalawang taong sinubok ng panahon, sinugatan ng pagkakamali, ngunit pinaghilom ng pagpapatawad.
Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan, kasama ang kambal na masayang naghahabulan sa unahan. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng dagat kung saan nagsimula ang lahat, isang bagong kabanata ang kanilang sinisimulan. Isang bagong simula na itinayo hindi sa abo ng nakaraan, kundi sa isang pundasyong mas matibay, isang pag-ibig na natutong magtiwala, umunawa, at magpatawad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng buhay at pag-ibig ni na Alona at Marco. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na yon ang magdikta sa ating kinabukasan. Ipinakita rin nito na ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa gawa. Ang pag-ibig na wagas ay kayang lagpasan ng anumang pagsubok, gaano man ito kalalim, at kayang buuin muli ang mga pusong minsan nang nawasak. Muli, mula po sa aking puso, maraming salamat. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa ating kwento. Ano pong masasabi ninyo sa naging kapalaran ni na Alona at Marco? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.